dahil nais po natin na maging mas ma-target yung mga consumer na nangangailangan po ng ating tulong, lalo na sa mga bayarin sa kuryente. Inumpisahan po natin yung pag-i-implement na dapat ang makikinabang dito ay yung mga marginalized o yung tinatawag po natin sa ating karaniwang panahon na 4Ps po. So ito po yung base sa listahan ng Department of Social Welfare and Development na isinabmit po nila sa ating Energy Regulatory Commission. So sila po yung pwedeng makinabang, at bukod po doon, kung wala po sa 4Ps, pwede pa rin po yung ibang electricity consumer na mababa po ang kita or ang kanilang buwanang kita base doon sa tinatawag nating poverty threshold na isinet ng Philippine Statistics Authority. So ganun po ang design ng ating lifeline rate. Ang isang qualified lifeliner po, no? Kung kumonsumo siya ng 100, sabihin natin na sagad niya sa buwan na yon, pwede siyang makakuha ng 20% na discount. So, ang 0 to 20, halos 100% discount base sa approval ni ERC. Maari lang siyang singilin ng fixed metering charge na 5 piso at yung iba pa pong mga maliliit na component katulad ng universal charge na hindi po, kung isusuma po natin, ay hindi higit sa 20 pesos. Explain ko lang po ulit na yung lifeline po kasi ay hindi bago. So sa datos natin, sa historical data natin, na meron pong 4Ps, merong hindi 4Ps. Ngunit sa bago natin pong implementasyon na mag-uumpisa ngayong September, base sa Republic Act 11552, ito po yung tinatawag na nating targeted implementation. So 4Ps at saka yung nasa poverty threshold. Ang estimated po natin based sa 4Ps list lang na binigay ng DSWD ay meron tayong 4.2 million na consumer. So, ang inaasahan po natin ay itong 4.2 million na consumer, kung sila ay merong electricity service account or meron nakatira sila sa isang bahay na may electricity service account na hindi rin nakapangalan sa kanila, maaari silang mag-avail, inaasahan po natin na sila ay magre-register. Ngunit as of 31 July po, ang registration data po natin ay nasa 12,900 pa lamang. Tama po, kailangan po nilang magparehistro. Pumunta po sila sa kanilang distribution utility office. Kunyari po si Meralco sa Metro Manila or sa Batangas, meron pong Batelec 1, Batelec 2. So iba-iba po yan. Para sa 4Ps po, dahil ang pangalan nyo po ay nakasubmit na kay Distribution Utility, binigay po ni ERC, ang kailangan nyo lang po mag-accomplish kayo ng forms. I think available naman yan sa Distribution Utility Office. Dalhin nyo po yung recent electricity bill nyo. Kahit po mas mataas dun sa threshold na sinet ni ERC, pwede nyo pong dalhin dahil kayo po ay nakalista na 4Ps. At isa pong any valid government ID. So yun po. Sa hindi naman po nakalista sa 4Ps, kailangan nyo po munang kumuha ng certification galing sa local Social Welfare Development Officer po. So I think sa mga LGU offices po, sa munisipyo, sa City Hall, pwede pong kumuha nito. So kung hindi po kayo nakalista sa 4Ps, halimbawa po pumunta kayo sa office ng sa distribution utility at wala pala kayo sa 4Ps at gusto nyo pa rin maka-avail, kumuha lang po kayo ng certification ng local SWDO. Yan po ang mga requirements. Pwede rin po, siguro i-check nila kung yung social media account na kanilang distribution utility dahil pwede po ang online registration. So makipag-coordinate lang po sila sa kanilang distribution utility.